Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito, ito na po no, ang ating area na ready na para sa ating itatanim na siling sigang. Okay, so sa likod dyan sa mga kahoy, ang itatanim din natin ay yung bell pepper. Samantalang dini, ito ay sa siling sigang mga ka-farmers. And then itong may poste na kamatis. So yun po mga ka-farmers. So ang ating ampalaya 5 days na po ngayon. So ang ating target pa natin itatanim sa baka sa katapusan pa mga ka-farmers, kasi kapupunda pa lang po natin. So ito mga ka-farmers, hinanda lang po namin ito para pagdating sa tamang panahon o eksakto na ang aming pulang itatanim. So ready na ang aming taniman. So hinayaan pa na po namin mga ka-farmers na ganyan. So may ipot at fertilizer na po itong nakabaon sa ilalim, no? Ready na. So ito mga ka-farmers, gagamitan pa namin to ng plastic mulch, no? So kailangan pa namin to ang plastic mulching. And then mga kapwa ko ka-farmers, bago namin to lagyan ng plastic mulching, inaantay pa namin umulan. So kung halimbawa may ulan na, yan, maglalagay na po kami ng plastic mulching. So yun po ka-farmers, no, ang ma-share ko po sa inyo. So ulan, pag halimbawa ay umulan sa hapon o pagkabukas, pwede kami maglagay ng mulching. Pero mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo, bago po namin ang mulching, mag-spray po muna kami ng Bioagronica Plus. Ang Bioagronica Plus ay isa po siyang soil neutralizer and then antibacteria. So maganda siya mga ka-farmers. I-spray natin sa buong bed, no? Sprayhan siya mga ka-farmers bago takpan po ng plastic mulching. So yun po ang ating technique of sekreto, no, sa mga ganyan mga ka-farmers. So ready na ang ating tataniman ng bell pepper sa likuran ng kahoy, at dito naman ang siling sigang. Ayan. And then dito mga ka-farmers, dadaanan pa natin to ng isang bisis, no, ng tiller bago i-feed, kasi ang itatanim natin din ay kamatis. So din mga ka-farmers, may nakatanim na pong ampalaya na 5 days na po siya ngayon. So tara, samahan niyo ako mga ka-farmers para makita po natin ang ating 5 days old na ampalaya. So kunti na lang po ang mga ipot namin mga ka-farmers. Yan, doon banda meron pa, at saka doon. So parang kulang na ito sa talong, sa kamatis siguro, parang tamang tama pa, kasi nasa mga 150 pa ito ka bag. So may nakatanim na po din mga ka-farmers, no, na ampalaya. So nilagyan lang natin ng irrigation kasi yung sobrang malakas ang ulan. Kita nyo mga ka-farmers, na po sa tubig, no. Ayan. Yan na po ang ating ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers ay isang bisis na po ito nga padiligan natin ng fertilizer. Ayan. Maganda na ang tingnan, no. So 5 days na siya, nadiligan ng isang bisis ng fertilizer. So bukas balak na po natin tong papadiligan po ng tubig kasi napakainit na. So kasi bago pa siyang tanin, kailangan niya ang tubig pang dilig. Yan. So maganda ng tingnan mga ka-farmers, Yan. So ang variety po ito, share ko lang, ito po ay Mestiza F1 ang Swiss. Ayan po. So may basal po ito, may puting, no. Nilagyan natin to ng fertilizer na naghalo tayo ng Unique 16, Mega Multiplan Vitamin, Dopus at saka Calcium Granule. And then naglagay tayo 20 grams ang ating linagay. Tapos may ipot pa ng manok. So yun po ang ating ginagawa, no, sa ating
mga ampalayang nakatanim. Ayan, maganda na silang tingnan, no? Maganda na silang tingnan. So, ano na, handa mo, nakatubo na. So, dadaanan po na ito ng trailer mga ka-farmers. Dadaanan natin ito ng trailer para yung damo ay mamamatay at hindi laki ng sobra. Kasi pag halimbawa ang damo ay sobrang laki na, mahirapan na tayo. So, padaanan lang natin ito ng trailer sa gitna, 3 beses, no? Isa sa gilid dyan, isa din sa gitna. Ayun na. So mga ka-farmers, mga ka-viewers at saka sa aking mga subscriber, naglagay tayo ng pang sa tubig kasi pag halimbawa ay malakas ang ulan, simula dyan ang tubig maipon, so diretso na sa isang dulo papunta din. Okay, so pag halimbawa ay nasa mga 26 to 28 days, pwede na natin to, bawat linya may ganito na para safe po siya sa ulan. So yun po ang maganda, no, mga ka-farmers. So ngayon nakakatuwang tingnan, no, kasi buhay na sila. Yan. Tapos yung mga pinutol na huli pa na natin. Yan. So share ko lang sa mga baguhan at balak magtanim ng ampalaya. Ang patanim distance po natin simula din papunta doon ay 1 metro, no. So row to row, 2.5 meters, simula dyan sa poste yon papunta dyan, yan ay 2 metro, no. 2.5 meters dyan mga ka-farmers, simula dyan, yan 1 metro, 2, then 2.5, yan. So 2.5 by 3, so simula sa poste na yon, ang poste natin ang sukat, simula dyan papunta din 3 meters, simula sa poste din papunta sa isang poste yon ang 2.5 meters. So ulitin ko mga ka-farmers, ang planting distance sa ating pagtatanim ng ampalaya, hill to hill, simula sa isang puno papunta doon ay 1 metro. And then row to row, 2.5 meters. Ang sukat naman po sa ating mga poste, simula din papunta sa isang poste, yon ang 2.5. Simula din papunta din sa linya, yon ang 3 meters, no? 3 meters to mga ka-farmers, 3 meters. Samantalang din 2.5 meters. So ang linya papunta doon, hindi papunta doon. So parang tingnan natin mga ka-farmers, no, maganda, no, parang ang linya papunta doon, pero hindi mga ka-farmers, papunta doon ang linya, oh. Yan, at saka doon. So napakagandang tingnan kasi ano po mga ka-farmers, tama po ang sukat, no, kahit saan tayo lumingon, no. And then yung gitna, yung may damo, ito ang daan natin mga ka-farmers, no, para sa kalaman sa lahat, no, daan po ito. Yan, simula doon sa ating packing house, no, sa tataniman pa ng kamatis. Yan, may mga poste na tayong naka din papunta sa isang dulo. Yan, 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 kamatis sa taas. And then dito naman, yan ang ating ampalaya, no, ito ang ating mga ampalaya. And then sa likod ng punong tseko, talong nga ang itatanim natin dyan. Napakalawak dyan mga ka-farmers, no, sobrang lawak pa dyan. So ito ang daan para hindi tayo mahirapan kasi napakalayo mga ka-farmers, oh. Napakalayo ang isang dulo. Nasa 150 meters. Yan, maganda ng tingnan, no. Lalo na pag sa umaga mga ka-farmers. Ngayon ay hapon, sobrang init kanina. Akala ko may ulan mga ka-farmers kasi marami akong napapangsing mga ulap, wala pala. So napakainit, so okay lang yun mga ka-farmers. Totally, buhay na naman ang ating ampalaya. Napadiligan na natin to ng tubig 2 beses na, and then sa fertilizer 1 beses. So dadaanan pa natin to ulit ng trailer para manatiling malinis at hindi maanuhan ng mga fisting insektong maninira sa ating tanim. Yan, may mga drum na kami mga ka-farmers din yung nakalagay at may tubig na kunti. Ang spray sa umaga kung halimbawa ay kailangan mag-spray. So yun po. So sa sunod na linggo, may mga gagawin kami din yung paglagay ng mga tie wire, no.
So yan po ang gagawin namin din eh. Yan. Ito mga ka-farmers ay hindi pa namin napala, pero ayan, madaanan ng tubig yan oh. Kabila meron din oh, madaanan ng tubig. Yan, papunta sa baba, madaanan ng tubig. Kasi malalim ang inagyan, dinadaanan ng gulong ng traktora natin. Yan, maganda na tingnan ang ating mga ampalaya. So, buhay na po sila mga ka-farmers. Okay, so yan, narating na po natin mga ka-farmers ang isang gilid sa taniman natin ng ampalaya, no? Yan no, yung may ganyan kalapad ang ating area. Yan, ang dulo, yung sa kahuyan. Yan ang dulo ng ano natin, at saka doon sa sa damuhan, yan, ang isang dulo yan no. Palusong pa yan mga ka-farmers. Yan. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko ka-farmers, maraming salamat po no sa inyong pagpanood ng ating video. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. So abangan nyo lang mga ka-farmers ang mga iba pang gagawin natin din kasi itong area na nakita nyo ay tataniman po ito lahat ng talong. So napakaluwang sa ating area para sa talong mga ka-farmers oh. Yan. Simula dyan, papunta doon sa kanto na yon, papunta sa isang dulo, papunta doon sa kahoy na malalaki. Diyan tapos palusong pa dyan, tatawid pa dyan sa may damuhan kasi aararuhin pa natin dyan. Okay, so yun lang po siguro mga kapwa ko ka-farmers no, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo sa hapong ito. Hanggang sa muli, ulitin ko, maraming salamat, bye bye and God bless. Thank you.